Alam nyo ba mga idol, unti-unti nang natutupad yung nakasaad sa Biblia tungkol sa mga bulaang propeta. At sa panahon natin, hindi kaila na naglilitawan na. Dahil kung ano-anong mga hula at mga pangitain ang kanilang inihahayag sa social media. At yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Bueno, mga idol, bago ang lahat, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, mga idol, Luzon, Visayas, Mindanao man, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Well, mga idol, pag-usapan na natin at talakayin yung tungkol dito sa mga bulaang propeta. Alam nyo ba mga idol na may babala ang Biblia tungkol sa kanila? Ang sabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo o nagsisilitaw na siyang magpapakita ng mga tanda at kababalaghan. At yan ang nasasaksihan natin sa kasalukuyan. Tulad nung isa nating kapwa vlogger na foreigner, sinulaan niya at nakita niya di umano sa pangitain na itong ating bansa ay parurusahan ng Diyos. Makadadanas daw tayo ng mga matinding bagyo, pagbaha at iba't iba pang mga sakuna. Dahil daw yan, nagagalit na ang Diyos sa ating bansa. Pero yung kanyang sinasabi tungkol sa kanyang mga pangitain at hula-hula, pwede nating sabihin nagkataon lang. At ayon sa mga pangyayari, dahil nga nakalagay naman din sa Biblia na pag nakita nyo mga bagay na ito, talastasin yung siya'y malapit na. Sino may sabi niyan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung mga bagay? Hindi nga kasama sa hula niya mga digmaan Ang sabi ng ating Panginoon, magkakaroon ng digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, at magkakagutom. Lilindol sa iba't ibang dako na siyang pasimula ng kahirapan. Datapwat, hindi pa yan ang wakas. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang tunay. Bakit? Siya nakakaalam sa talagang mangyayari. Pero ito mga hula-hula at mga bulaang propeta, hindi natin pwedeng paniwalaan basta-basta yon dahil bulaan nga Pero ang sabi ng iba, bakit magiging bulaan? Nangyayari nga yung mga sinabi niya. Bueno yun, ang sinabi niya yun, kung natutupad man yun, nakabatay na rin sa banal na kasulatan na daranas talaga, hindi lang tayo, buong mundo makakaranas nun. Bakit? Tinutukoy niya ang ating bansa lang. Ang ibang bansa ba, hindi nakakaranas yan? Nakakaranas. Mas matitinding pagbaha pa nga tulad ng nangyari sa UAE, di ba? At sa iba pang mga panig ng ating bansa.
Ngayon, meron pa rin siyang tinalakay sa kanyang hula na dito daw sa ating bansa sa 2028 ay merong isang titindig babae na siyang mamumuno at siyang aahon sa ating bansa. Yung ganun sinasabi niya mga idol, kung sino man yung babaeng tinutukoy niya, wala sa binanggit kung anong pangalan o sino pa man, malabong mangyari yung bakit? Kailan pa man ang ating Panginoong Diyos hindi pumapayag na magkaroon ng isang pangulo o mamuno ang babae. Dahil ang itinalaga niyang mamuno kahit sa pangkaraniwang sambahayan, lalaki. Kaya nga may padre de pamilya. Kaya yung kanyang sinasabi na mayroong isang babaeng tatayo dito para mamuno, ilang babae na ba ang naging ating pangulo? Gumanda ba ang bansa? Lalong nalugmok, di ba? Mula nung kay Cory hanggang kay Gloria. Dahil nga pag ang babae namuno, wala yang basbas. Bakit? Hindi niya pinahintulutan yan eh. O ngayon yung sinasabi nung foreigner na yon na humula sa ating bansa, babae daw ang tatayo sa 2028. Kaya mga idol, yan, tahas ng sinasabi ko na bula ang propeta. Bakit? Magpapakita nga ng mga tanda eh. At mga kababalagan. Ano yung mga kababalagang nangyayari? Ito nga, yung nararanasan natin. Kaya yun mga idol, huwag tayong maniniwala sa mga ganyang hula-hula na kung sino-sino. Dito lang sa atin, marami yan eh. Mula ang propeta, isa na nga si Balwin na yan eh. Yung isa pang babae na ano, yan ang mga nakalagay sa Biblia na lilitaw, mga bulaang propeta. Pero yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na mangyayari, yun ang tunay. At yung magaganap sa araw ng kawakasan. May humula pa nga ng araw ng kawakasan pero sablay eh. Ano nakaraang buwan pa yun, sinabi. Pati petsa binigay, pero wala, sablay. O, diba? Kaya yung mga idol, kapag ordinaryong tao lang ang nagbigay ng mga ganyang hula, kasama yan doon sa bulaang propeta. Pero pag yung mga tunay na propeta ang nagbigkas, mangyayari talaga. Kaya yung mga ganyang hula-hula nila sa mangyayari, kagaya ito nangyayari sa atin, huwag niyong katakutan yan. Talagang hindi pa man niya hinuhulaan, mangyayari na yan eh. Kaya nagkataon nga lang sa kanyang mga hula-hula at panaginip, ayun, natutupad. Di ba? Tama. Kaya mga idol, ang kayang linlangin ng mga yan, yung wala sa katotohanan. Pero yung nasa katotohanan, hindi niya kayang linlangin. Kasi ano rin yan eh, bahagi din yan ng Diablo. Tulad na nangyayari sa ating pagkakabahagi ngayon. Sino ba may kagustuhan yan? Diyos? Hindi. Binanggit na yan doon sa unang rally ng iglesia, di ba? Ang pagkakabahagi at pagkakampi-kampi ay hindi sa Diyos. Sa laman, sa Diablo. At yan ang nangyayari sa atin ngayon. Bakit? Hindi natupad yung tinalakay doon sa peace rally tungkol sa pagkakaisa. Sa halip na magkaisa, anong nangyari pagkatapos ng rally? Ayun, nagkanya-kanya. Kanya-kanyang sistema. Yung mga may tungkulin natin sa pamahalaan, sila-sila hindi magkasundo. Ngayon ang tanong, matutuwa ba ang Diyos sa ganung pangyayari?
Dahil sino ba may gusto ng kaguluhan? Di ba, Diablo? Ayaw ng Diablo ang kapayapaan at katahimikan. Dahil alam niya, nalalapit ng takdang araw, kaya talagang nang-aakit na siya at naghihikayat ng kanyang makakasama doon sa tinatawag na Lake of Fire o yung dagat-dagatang apoy. Kaya sa mga tunay na hinira, mga idol, hindi na yan bago. Oo, hindi yan bago. Kasaad na yan eh. At lahat ng hula, lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, naganap na. At nagaganap pa yung iba. Isa na lang, hindi pa totoong nagaganap yung kanyang ikalawang pagparito. O, dahil sabi nga, ang anak, ang mga anghel, walang nakakaalam. Pero may humula na niyan, sablay. Di ba? May humula ng pagparito niya, binigyan pa ng petsa. O kawakasan ng mundo. O, isa yun sa mga tinalakay sa Biblia na bulaang propeta. Yan mga idol. Ito, tinatalakay lang naman natin yung mga ganyang paksa dahil nga doon sa napapanood din natin at nakikita sa ating kapwa social media. Di ba? Naglilitawan at nangyayari. Pero yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, matutupad yun sa ayaw natin at sa gusto. Bakit? Ay nakatakda yun eh. Nakatakda na yun. Kaya nga sabi niya, ingatan yung magulumihanan. Datapot hindi pa yan ang wakas. Doon sa mga nangyayari sa atin sa ngayon, sinabi na yan. Kaya walang dapat ipagtaka ang sinuman sa mga nangyayari. Hindi lang naman dito sa ating bansa eh. Halos sa buong mundo, nangyayari na yung kanyang mga sinabi. Di ba? Makita mo nga yung mga bulaang propeta, hindi lang dito sa atin. May mga taga-ibang bansa pa. Ganon mga idol. Kaya yan, tinatalakay natin, tapag-uusapan lang naman natin dahil nga doon sa foreigner na yun, ano siya eh, parang may lahing negro siya eh. Parang taga-Africa yata siya o ano, pastor di umano ng isang religious yata. Kinontra nga yun ng ating idol na si Elizabeth Oropesa. Kinontra niya yung mga binanggit nun, mga tinalakay nun. Kaya yung mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga napapanahong issue. Ay itong kaguluhan nangyayari sa ating bansa dito sa nalalapit na rally ng INC. Hindi lang hula, estikulasyon talaga ng mga tao. Na di umano magkakagulo. Pero tandaan nyo mga idol, kapag dumating yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon, yan na. Kawakasan na yan. Dahil sabi nga, isang kakilakilabot na wakas, silang nagsisitahan sa lupain at gumagawa ng mga masama. Isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng kanyang panibugo. Yun ang dapat nating paghandaan. Kailan yan? Walang sinabi kung kailan. Pero may mga humula na sumablay. Diba? Dahil sinabi nga, mismo ang anak, si Kristo, na siyang paparito, hindi nga niya alam. Tinanong siya ng mga apostol, kailan ang ikalawa mo paparito? Hindi niya sinabi kung kailan. Bakit? Hindi niya alam. Ang sabi niya, ang ama lang ang nakakalam. Sabi niya, kahit ang mga anghel, ang mga iba pang mga nasa sangkalangitan, kahit ang anak, sabi niya,
hindi alam ang amalan. Di ba? At pagdating ng ating Panginoon Kristo sa kakilakilabot na wakas yan, bakit? Bababa siya, kasabay niya apoy. At yung kanyang mga hinirang na sasalubong sa kanya, sa alapaap, yun ang mga mapalad. Sabi nga niya, mga galak na kayo. Nasa inyo na ang kagantihan. Di ba? Kaya yung mga hindi kasama doon sa sasalubong sa Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon na parte sila ng pagkakabahabahagi, maiiwan yan dito. Susupukin yan ng apoy ng panibugo. Ang sabi nga, lahat ng nasa lupa at gawang nasa lupa, pawang masusunog. Ang sabi nga, isang kalangitan, ay mapupugnaw sa matinding init. Ito pa kayang gawang nasa lupa, ang hindi mapugnaw. Diba? Kaya mga idol, kung naglilitawan ng mga bulaang propeta, dapat paghandaan na natin. Sabi nga, magsipaganda na kayo. Dahil sa oras na hindi nyo inaasahan, siya ang pagparito ng anak ng tao. Ang sino ba yung anak ng tao? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pagparito o pagbabalik, mga idol, hinalintunan sa isang magnanakaw. Na kung kailan nga naman hindi mo inaasahan darating ang magnanakaw, yun ang kanyang pagparito. Diba? Tama mga idol? Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil doon sa foreigner na yun na hinulaan ng ating bansa. Galit na raw ang Diyos sa ating bansa. Kaya sasalantahin niya to. Gagawad niya ang parusa daw dito. Pero sa 2028, may titindig daw na isang babae na siyang mag-aahon. Yun daw may basbas ng Diyos. Idol, kung sino ka man, huwag mong pangunahan ang ating itaas kasi sinabi na ng Diyos, sinabi na sa Biblia yan, hindi pinahihintulutang mamuno o mangulo ang isang babae. Bakit? Nasubukan na yan dito, dalawang babae na nangulo rito. May nangyari bang maganda? Diba? Walang basbas. Oo, ang Diyos naglalagay ng pamamahala sa bawat bansa. Pero hindi siya maglalagay ng pamamahala sa bawat bansa na babae. Kung meron mang lilitaw na babae na mamumuno sa isang bansa, wala ang kanyang basbas dyan. Bakit? Hindi yan ang pinahihintulutan niya. Lalaki. Dahil ang lalaki ang siyang padre di pamilya. Diba? Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan na dahil nga sa mga napapanahong issue tungkol sa mga hula-hula, mga bulaang propeta. Paano mga idol salamat na marami sa Mekli Sandali itong ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. Muli, binabati ko kayo ng isang magandang maghapon. Saan man kayong panig ng ating mundo, naroon sa ibayong dagat. Binabati ko kayo ng isang magandang hapon, kung hapon dyan sa inyo, magandang umaga, kung umaga dyan sa inyo, at magandang gabi, kung gabi dyan sa inyo. Dito naman sa ating bansa, Mapalusong, Visayas, Mindanao, binabati ko kayo ng isang magandang hapon at nawa, dito sa atin at sa ibayong dagat, lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay na mga idol ito pong muli inyong lingkod, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!